Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, usapang NCAP tayo, yung non-contact apprehension. So, dito nag-request na raw kasi yung MMDA na ibalik itong NCAP, yung non-contact, kasi medyo dumarami na yung mga violator, especially dyan sa may EDSA carousel na yan, yung EDSA busway. Hindi naman nila kayang bantayan yan ng 24/7 kasi nga konti lang yung tauhan nila. So, panoorin natin itong mga nangyari dito sa panguhuli ng IAC. So, Banat Bay, pag-usapan natin to. Pasok, Banat Bay. May hirit ang MMDA na ibalik na ang nakasuspindi ngayong no contact apprehensions policy. Dumarami raw kasi ang mga pasaway na motoristang pilit pumapasok sa EDSA busway. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sunod-sunod na mga sasakyan at motorsiklo ang pinara ng mga tauhan ng Interagency Council for Traffic o IAC at ng Philippine Coast Guard sa bahagi ito ng EDSA Carousel sa may Ortigas Flyover. Sinita nila ang mga pasaway na driver na pilit pumapasok sa busway kahit pabawal. Kanya-kanyang palusot ang mga driver. Sa kasi medyo traffic na po dito sa Napitix po kami, mapunta na, mapick up sana ng pasahero. Naharang din ang sasakyan. Hindi ko maintindihan, no? Alam na nilang bawal. Alam nila pwede sila matikitan. Pero pumapasok pa rin sila doon sa bus lane. 'Di ba? Tapos magpapalusot ka pa. Alam mo namang makitikitan kayo dyan. Alam nyo bawal. 'Di ba? Tulad yan, naabala ka pa. Alam mo naman palang bawal. Pumasok ka dyan. So, naabala ka pa. Yan ni Defense Spokesperson Arsenio Andolong. Sabi ng driver, may po kasi, may emergency meeting po. sabi ng IAC, bagamat bawal. Ano kaya? Tinikitan kaya yon? Yun yung tanong doon. Kung natikitan, hindi na kasi sinabi. Di ba? Parang in-interview lang, bakit ganito? May emergency meeting daw sa opisina ng ganyan. So, yung tanong nga ni Banat Bay kung natikitan, yun ang malaking question mark. Hindi, kasi sabi dito, bagamat bawal. Pinapayagan muna nilang makadaan ang mga opisyal na sasakyan ng gobyerno. Paano kung government employee, pero pribadong sasakyan naman ang gamit? So nilinaw, pag official, pinapayagan muna. Hindi ako nagsabi, ayak. Pag official, sa nasasakyan, pinapayagan. Pero paano kung public employee? Magkaiba kasi empleyado ka lang at saka official ka. Pag official, yung mga in-appoint. Sabi ng IAC, yan ang di pwede. Pag empleyado ka, hindi pwede. Galing, ano? Ulitin natin. Ayak! Hello po sa inyo! Sabi ng driver, May po kasi, may emergency meeting po. sabi ng IAC, bagamat bawal, pinapayagan muna nilang makadaan ang mga opisyal na sasakyan ng gobyerno. Paano kung government employee, pero pribadong sasakyan naman ang gamit? Sabi ng IAC, yan ang di pwede. Kabilang sa nasita ang isang motorsiklo at isang van na ang mga driver, mga MMDA traffic enforcers. Huli din dito sa Nako po. Buti nila, tinikitan nila. Kahit na empleyado to ng gobyerno. So, thumbs up ako dyan. At least naman to. Kahit MMDA, hinuli. Yung kapwa nila, hinuli nila. Sa madaling salita, pag medyo mababa ang ranggo mo, pag empleyado ka lang, Pag empleyado ka lang, tapos ka, kuha lisensya. huli ka. Di ba? Ang galing, di ba? Sa tingin nyo fair yun? Siyempre, hindi fair, di ba? Kaya nga meron tayong kasabihan na no one is above the law. So, lahat dapat sumunod sa batas. Pero kung ganyang may exemption, only the authority has the right. Pero yung iba, sorry. Station itong van na ito na nagpapanggap na sasakyan ng DOH. Pero nang tinanggal ng mga opisyal itong sticker, kolorum pala. May sakay pang 18 pasahero ang van. Nagbayad daw sila ng tigda 200 piso Kolorum, nako po. Alam mo, ilan na sakay nung kolorum na yun sa 200. Di ba? May 10 ang kasyang isakay dun sa van na yun. So, sabihin natin 15. So, ang laki ng kita ng kolorum na yan.
Hindi, ang akin lang dito, medyo sana hindi. Sana hindi. Dapat sana pag opisyal, hindi talaga. Kasi ang mangyayari niyan, so lahat na lang ng opisyal ng gobyerno, papayagan natin, di ba? Medyo magiging selective tuloy ang datingan nito. Di ba? Medyo ang datingan nito, pag mataas ang ranggo mo, okay lang. Okay? Pagka isa ka lang dukha, empleyado. Napaka-unfair, di ba? Na gusto nyo sumunod yung mga tao dahil sa batas na yan, pero yung mga nasa taas, hindi sumusunod sa batas. Napaka-unfair, di ba? Sabi official vehicle, hindi. Kahit hindi official vehicle, basta nandun official. Hindi yun na sinabi. Ulitin natin ha. Pakinggan. Sabi ng driver, May ano po kasi, may emergency meeting po. Kaya nga tingnan nyo dito, hindi Teka lang at parang may lilinawin dito si Banat Bay, medyo may nag-comment na parang nag-disagree yata sa sinabi niya. So panoorin lang natin to, parang may konti paglilinaw lang. hindi nga pinakita na kinuhanan sila ng lisensya eh. sabi ng IAC, bagamat bawal, pinapayagan muna nilang makadaan ang mga opisyal na sasakyan ng gobyerno. Opisyal na sasakyan ng gobyerno. Yun. Ibig sabihin niya, sinasakyan ng opisyal. Di ba? At tulad niyan. Ano kung government employee, pero pribadong sasakyan naman ang gamit? Okay. Stand correction. Ayan po nagsorry si Banat Bay dahil medyo nagkaroon ng kalituhan lang. Ulitin natin, para malinaw. Stand corrected tayo. Ulitin natin Sabi ng driver, May ano po kasi, may emergency meeting po. sabi ng IAC, bagamat bawal, pinapayagan muna nilang makadaan ang mga opisyal na sasakyan ng gobyerno. Paano kung government pwede daw sa mga public official na sasakyan. Okay, so linawin natin. Kumbaga, pinakaano is, pag government vehicle, pwede. Okay, I stand corrected. Pasensya na kung medyo nagkamali. Ako po yung nagkamali. Okay, umaamin po. Yan ang maganda kay Banat Bay. Pag mali, may ng pasensya. Di ba? Tatanggapin naman natin eh. So, good job, Banat Bay. Po tayo. Nakita natin na kailangan public official na sasakyan. Okay? So, linawin natin public official na sasakyan. So, In short, government vehicle to Kung tawagin natin ito mga naka-red plate, ewan ko lang kung talagang meron pa rin red plate. Pero dapat government vehicle yung pwede. Pero alam ko may mga ano pa rin yan. May limit lang din kung sino lang sa mga public government vehicle yung pwedeng dumaan. ibig sabihin, pag hindi ka public official na sasakyan, ano kaya yung mga public official na sasakyan? Siguro yung pagmamay-ari ng kasi may mga pagmamay-ari ang gobyerno na sasakyan na pinoprovide. So pagmamay-ari ng opisyal ng gobyerno, hindi pwede. Pwede pala, sorry. Pwede. Pero pag public official na pribado yung sasakyan, hindi nilinaw kung pwede o hindi. So baka hindi pwede. Okay? Ang alam ko, hindi pwede. Kung kahit government employee ka, basta ang dala mo sa sasakyan is private, hindi pwede. Kasi may napanood na ako dyan kay Gadget Addict na yung pinaliwanag nila, kailangan government vehicle lang yung pwedeng dumaan sa busway na yan. Pero alam ko meron pa rin silang pinapayagan lang, hindi lahat. So yung mga authorized lang, mostly pag emergency lang, ganyan. Pero kung mga lang, alam ko hindi rin Pero ewan ko basta yun ang pagkakaintindi ko. Okay? So, siguro red plate. Hindi kasi alam nyo kung bakit. Hindi red plate. Hindi na uso ngayon na red plate. Kasi alam ko yun kasi nung time naman ni Mocha nag-provide sila ng sasakyan kay Mocha na hindi naman namin tinanggap. Okay? Kasi nga, Bakit hindi tinanggap nila Mocha at saka ni Banat Bay yung sasakyan na ini-issue sa kanila ng gobyerno? Government naman sila. meron naman sasakyan si Mocha. Bakit para sampa yun? Dito to, walang biro. Nung panahon na meron public official si Mocha, may provided na sasakyan, pero hindi naman namin ginamit. At hindi naman red plate yun. Alam namin, bakit? Kasi pinapagawa pa sa amin. Sir, Pambihira. Inisyo na sasakyan pero sira.
paano nga naman na magagamit yun? Meron provided po ang PCO, pero kailangan yung ipagawa kasi may sira. Ganun ba? O sige, wag na lang. Tapos, nakita ko yon. So, alam ko yung provided, hindi naman po red plate. Okay? Hindi necessary. Ang alam ko, yung luma na yung patakarang red plate. Yung ngayon, hindi naman lahat ng public official red plate. Ikaw pa. Baka siguro iniiwasan nila yung ma-ambush yung mga government employee, di ba? Dahil nga, siyempre, markado, red plate, government employee yan. Kaya siguro binago na nila na, nilagyan na lang siguro nila ng ibang palatandaan na sila lang nakakaalam, di ba? Ang papagawa. Hindi, actually, pwede naman hindi ikaw magpagawa. Kaya lang, matatagalan. Kasi magbibidding. Totoo, walang biro. Pagpapagawa lang ng, wala lang battery lang. Kasi ganun kasi yung batas Kaya nga 'di ba nirereklamo ni Jimmy Bondoc yan doon. Kasi kahit nasiraan lang ng baterya yung sasakyan mo, hindi ka basta-basta pwedeng kumuha na, mag-provide kayo dito. Naku po, it will take time. So ikaw na lang gumawa ng paraan mo. Kaya hindi na namin tinanggap. 'Di ba? Kasi nga wala tatagal lang. At saka meron naman sasakyan si Moco. Ba't pa siya? Bagay, yung ganyan patakaran nga naman, di ba? Ikaw lang rin naman maaabala, edi wag na lang. Kung sariling sasakyan mo na lang, reimburse mo na lang yung gasolina, tsaka yung ibang expenses mo doon sa personal mo sasakyan, para lang hindi ka ma-ombudsman. Nakukuha. May media siguro kaya government vehicle allowed for a meantime. Baka. Hindi natin alam. Employee, pero pribadong sasakyan naman ang gamit. Sabi ng IAC, yan ang di pwede. Kabilang sa nasita ang isang motorsiklo at isang van na ang mga... So, ninilaw na natin mo yan. Nagkamali po ako nung una. So, tulad nga na sinasabi natin dito, pag tayo nagkakamali, inaamin natin at binabago natin para malinaw. Driver, mga MMDA traffic enforcers. What? Driver ng motorsiklo, MMDA ang nagmamaneho. Tapos itong kolorum na sasakyan na to, ang nagmamaneho, MMDA din. 'Di ba? So ibig sabihin talagang ginagamit ito ng iba, ng iilan na talagang inaabuso ng ibang empleyado ng gobyerno yung kanilang posisyon, 'di ba? Huli din dito sa operation itong van na ito na nagpapanggap na sasakyan ng DOH. Pero nang tinanggal ng mga opisyal itong sticker, kolorum pala. Alam niyo, naalala niyo yung dating Alphard? Alin doon ba yung sinasabi mo kung naalala namin? Naalala niyo yun, Alphard, na pagmamay-ari daw ng PNP, may nakalagay na may malaking sticker talaga, police, PNP. Oo, yung nag-viral to na Alphard. Hindi, napag-alaman ko, hindi pala yun pagmamay-ari ng gobyerno. Yun yung naglagay lang yung may-ari. I think isang official ng, noon pa yan Actually, panahon ata ni PRRD yan Isang official ng PNP ang naglagay lang. Kaya lang, kesa na nakalusot sa traffic, binatikos. Kasi Alphard, nakalagay PNP, tas pulis na malaki. Ibig sabihin, parang gobyerno, hindi pala. May sakay pang 18 pasahero ang van. Nagbayad daw sila ng tigda 200 pisong pasahe. Hindi namin alam na kolorum yan, sir. Hindi namin alam kung saan kami ulit sasakay, sir. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga nahuling MMDA personnel. Ayon kay Acting MMDA Chairman Romando Artes, mahaharap sa kasong administratibo ang dalawang nahuli. Pwede rin silang masibak sa pwesto. Siguro yung siguro yung may-ari nung Alphard nung van na kolorum, yun dapat sibakin yun kasi kolorum yung sasakyan tapos ginagamit niya pa yung ID ng MMDA. Pero yung nahuling isang nakamotor na dumaan lang doon, siguro pwede na doon yung kahit suspension lang siguro para lang magtanda. Ayan. Yan naman ang gusto kong ginawa ng MMDA, di ba? Yan ang sana totoo po, Chairman. Hindi kami yung nangunguna sa pag-violate. So, hindi, magagalit to si Busita. Pag hindi nyo inano yan, gaya rin kayo ni Busita. Malamang aalma si Busita pag di nila binigyan ng parusa tong yung MMDA na nagkokolorum. Kaya maraming salamat at sinibak ninyo o kaya hindi naman nata sinibak. Baka naman
meron lamang karapatang parusa. O hindi po natin tinotolerate yung mga ganyang pangyayari. Bunsod ng kabi-kabilang paglabag, pati ng mismong Kabaro. Sabi ni Artes, dapat na raw ibalik ang no contact apprehension policy. Yan, diyan ako agree. Ako rin pabor ako sa no contact apprehension policy na yan. Para, di ba, yun lang, medyo may konti rin akong ano dyan. Kasi mahirap nga naman yung pag na-picturean ka, hindi ka na makaano dyan eh. Ang hirap i-contest. Di ba? Whether totoo o tama yung nasa camera, ang hirap i-contest. So parang dyan, pag na-picturean ka, no choice ka talaga. Talagang bayad. Alam mo, pagka may no contact policy, matik na yan. Kahit sino palaman yan. Yan ang talagang tama siya dito eh. Kaya alam mo, sana ano yan. Pag kasi may no contact policy, kita mo na kagad yung plate, di ba? So yung plaka na yon, pag nakita mo na yon, ano talaga, masasabi mo na Banat bay, ano na? Banat bay. Teka lang, nagka-problema. Hello, nawala. Yan, okay na. Nagigets nyo, pag kami no contact policy kasi, talagang meron pong, alam mo yun, kahit pa opisyal yung nasa loob, makikita yung plate. Pag yung plaka nakarehistro sa departamento, pwede. O, di ba? Pero kung private vehicle, hindi na ngayon mapapansin. Kasi nga, video na eh. Sino ba yung nasa loob? Wala na. Kasi, naalala ko yan. Parang ganito lang gusto ibig sabihin ni Banat Bay doon. Kapag sa no contact apprehension kasi, yun nga, sabi ko sa ang hirap i-contest kapag na-picturean ka dahil nagawa na yung violation eh. So, doon ka na magpapaliwanag. Unlike nung ganyan nga namin nanguhuli, kung public official yun nandun, di ba? Pwedeng nag-name drop, pwedeng arbor-arbor na lang. So, ako siguro, mas okay na lang siguro yung no contact apprehension na yan, na ibalik para mas madisiplina yung mga motorista na nasa kalsada. So, maraming salamat po.